Kumusta kaibigan? Welcome na naman to another episode of Growth Guide with Kuya Raymond. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang spiritual growth. Sabi nga, ang spiritual growth is all about being Christ-like sa lahat ng ating ginagawa. Pag sinabing Christ-like, nagiging mas katulad tayo ni Kristo. So, ang number one na kailangan nating tandaan pagdating sa Christ-likeness is kailangan nating mas makilala kung sino si Kristo. Kasi paano tayo magiging katulad ni Kristo? Or paano natin ifa-follow yung kanyang example if we do not know Him? The first step talaga is getting to know Christ deeper and better. Then after that, saka papasok tong parang 4 steps or 4 na para siyang gulong ng bisikleta na may mga rayos. So, gulong, may 4 na rayos. Itong 4 na bagay nito is essential for spiritual growth para sa isang bagong Kristiyano. So, ano nga ba itong 4 na to? So, number 1 is prayer. Prayer is talking to God. Ito yung pakikipag-usap natin sa Panginoon. Siya ay vertical. Sabihin natin vertical kasi from us to the Lord. Prayer is essential pagdating sa Christian walk natin because of course it is communication with God para tayong nakikipag-usap sa Kanya, and with this communication mas lumalalim yung ating relationship sa Kanya. Sa lahat naman ng relationships, communication is the key, di ba? Number 2, ito naman yung vertical pababa, is reading the Word of God. Pagbabasa ng Biblia, pagbabasa ng salita ng Diyos. Sinasabi nating downward do kasi from God to us. God is talking to us through the Bible or the Word of God. It's one of the ways actually that God talks to us, and one of the best ways kasi talagang ito yung nasusulat at nababasa natin. Reading the Bible is another essential thing for spiritual growth, lalo na sa bagong mananampalataya, because reading the Bible is also getting to know God. Katulad ng prayer, which is upward communication, reading the Bible is downward communication. Dito nagre-reveal sa atin ang Panginoon pagdating sa Biblia. Diba sabi ko kanina, we have to get to know Christ more. And how do we get to know Him more? By reading about Him sa Word of God, sa salita ng Diyos. Kaya nga ang recommendation para sa mga new believers or new Christians is the book of John. There's yung pang-4 na book ng Gospels. Kasi doon revealed ang pagiging Diyos at pagiging tao ng ating Panginoong Jesus. So siya ay 100% man and 100% God. Next, sa rayos ng gulong, so meron na tayong pataas, prayer, meron tayong pababa, the Word of God, pakanan naman, or pakaliwa, basta sa perspective nyo, basta pag ganito, yung isa sa horizontal natin. The third one is all about fellowship. So, pag sinabing fellowship, it is being involved or included in the family of God. So, bilang mananampalataya, bilang tagasunod ni Kristo, we should have a family to belong with. Yan, nabanggit din to sa book ni Pastor Rick Warren sa Purpose Driven Life, that it is important for Christians like us to have a family where we can have accountability with each other. Meron tayong makakasama to grow with each other. At merong mag-encourage sa atin sa tuwing tayo ay down at discouraged. So yun, napakahalaga nitong isang horizontal na rayos na to, na sabi nga, fellowship. And lastly, yung kabilang side naman ng horizontal na rayos natin, sharing God, sharing the love of God to others. So ito yung ating Great Commission na mababasa natin sa Matthew 28 verses 19 to 20. And we are tasked to make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them what Jesus has taught us. Jesus will be with us up to the ends of the world sa ating pag-share ng kanyang
good news o ng kanyang salita. So, napaka-importante nitong apat na ito for spiritual growth. Basic na kailangan nating mga Kristiyano. Even yung mga matatagal ng believers, kailangan ginagawa pa rin itong apat na to. So, we'll continue to grow into the maturity that God wants us to have. So, yung una, prayer. Pangalawa, reading the Word of God. Pangatlo, fellowship with other believers. And pang-apat, sharing the good news to other people. Kung nakarelate ka sa video na to, please like and subscribe my channel. At paklik yung notification bell para hindi mo ma-miss yung mga susunod pang mga videos. At kung may kakilala ka na sa tingin mo kailangan marinig itong pinag-uusapan natin sa video na ito, please share this video. Gusto ko ring makarinig mula sa'yo, so please comment sa baba. And tanong, ano sa palagay mo ang kailangan mong gawin doon sa apat na rayos na yon pagdating sa spiritual growth? Ano yung mas kailangan mong bigyan ng focus or pansin sa panahon na ito? So yun lang po. Yun lang kaibigan. Salamat at hanggang sa muli. Paalam.